Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Amen. Tayo po'y napagpala. Amen. Dahil ngayon pong linggo na to, tayo po'y mga healthy, may mga karamdaman man, pero paniwala po ako na gaya ng pinanalangin kanina ni Pastor Rick, tayo po'y pinagaling na ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Bago po ako magsimula sa aking i-share ngayong umagang ito, some few announcements lang po muna uli. Di po kami magsasawang ipaalala sa inyo ang ating every night prayer meeting po natin, 7 p.m. to 7:30 p.m. Yan. Samahan niyo po kami sa pananalangin. Sama-sama po tayo dito sa church. And tuwing Sabado po ng 5:30 a.m. Join rin po kayo via FB Messenger lang po yan. Madali lang po maka-join. And request lang po ng ating mga prayer leaders. Pwede pong pa-mute lang po kaagad pag inyo po dun sa call para po wala po masyadong distraction. So, ayun po. And announcements rin po, mamaya po, meron po tayong feeding program sa Pichayan. So, kita-kits po ulit natin muli ang mga kabataan dyan. Last week po, nagkanda kami ng feeding program. This week naman po, sa basketball court na po tayo. No? Tama po, Mother Carms, tama. Sa basketball court na po tayo, mamayang 2 p.m. So, kita-kits po tayong uli mamaya dyan sa Pichayan. And, last week po, nagkaroon po kami ng film showing dito sa church. Mga kabataan po ng NCC. And after this week, next week po, meron na naman po kami uling gawain. So, salamat sa Panginoon, ang daming gawain dito sa church, no? Next week po, meron pong Rage na gaganapin. Rage Fellowship po. Unang Rage for the year 2025. So, kita-kits po tayo dyan. February 5. Tama ba? February... Anong Sunday next week? February 2? Ayun. So, next Sunday na po yan, February 2. Yan. Sa mga kabataan. Tama, February 2. Next week na po. And, kung may mga kabataan, meron ding mga matatanda, kagaya ko, na meron din po tayong fellowship sa February 16. Okay, yan. After po sa mga kabataan, meron naman pong Rage Parents Edition sa February 16 sa mga nagmamahalang magulang at sa mga nagmamahalang mga tao dito o wala na kayong mga partner. Welcome po kayo dyan sa February 16. Rage Parents Edition. Fellowship po ito ng ating mga adults dito po sa church. So, join po kayo dyan. Yung mga information po, i-announce lang po namin sa mga susunod na Sundays. Ayan. Okay po. So, ngayong umaga, sino po dito yung nag-attend nung November last anniversary po ng ating church? Sino po yung nandito ng November? Nandito po sila, Pastor Edwin po, naalala nyo po. Meron po siyang binanggit sa atin na vision for 2025. Pwede bang pa-flash yung vision for 2025 natin? Ayan. Yan. Hindi lang pala 2025, for the next 3 years. Meron pong vision ng ating simbahan. Next. Ano ito? Una, 100% of primary e-group leaders should have at least one e-group that they are discipling. So magdi-disciple po, magre-reproduce po ang ating mga e-group leaders ng another leaders for the year to come. Ayan, next. All e-group leaders should disciple one aspiring e-group leader. By 2027, e-groups will be doubled in numbers. So magmumultiply tayo. Yan po ang sabi sa salita ng Diyos, go and multiply. Number 3, all the aspiring leaders should start an e-group by July 2025. Ayan, ready na ba yung mga dinidisciple natin? July 2025 na po Yan, next, number 4. All newly baptized NCC members should attend and be part of an e-group starting this week. Nung November pa po yan. So dapat yung mga nabautismuhan, dapat active na po tayo sa mga gawain, sa mga prayers. By 2025, we shall revive a feeding program. Nagawa na po natin ito ngayong taon. Salamat sa Panginoon. Use the process for feeding program to church, to e-group, and to ministry. Next. By 2027, we shall buy Amen. Naniniwala po tayo mangyayari po ito. By 2027, we shall buy a new land for NCC Manila. Amen. Magkakaroon na tayo ng sarili nating bahay-sambahan. Gusto niyo po ba yon, church? Amen. Amen. Hallelujah. So by 2027 yan, ilang taon na lang?
3 years na lang. 25, 26, 27. Unting taon na lang na ang ano. So dapat mangyari to, amen. May vision ng simbahan natin. Ngayong umaga gusto ko po i-share sa inyo yung vision po na kung paano po yung itsura ng ating, alam nyo, galing no? Wala pang blueprint pa lang. Meron na tayo agad itsura ng simbahan natin. Sige po, sa dulo. Ayan, salamat po sa Panginoon sa isa po nating architect na member na nasa US na po. Siya po yung naggawa ng itsura ng ating bahay-simbahan. Ang panalangin po natin dito, either dito po sa bandang DBP Road, maganda po sana yung dyan. Nakita nyo po dyan yung EDSAN. Pag-pray natin, makuha natin yung lote dyan, yung EDSAN. Yan. Amen. Mangyayari po yun, di ba? Or sa Naga Road, di ba? Lawak ng Naga Road, ang haba ng Naga Road. Or kung di man, dito po sa C5. May nakapagsabi po na yung C5 daw po ay future na magiging Asiana. Yung talagang mga high-rise building yung mangyayari dyan. So pag-pray natin na makuha tayo ng lote dyan by 2027. At ito po yung itsura. Ay, nakita nyo po, church? Ang ganda po. Ayan, 3-story building. Wow, ang galing, amen? Amen, 3-story building. Sa baba po ay mga offices. Andiyan yung magkakaroon na po ng rooms yung ating mga kids ministry. Hindi na po sila nakaupo sa hagdanan. Meron na po silang sariling room. Second floor po, yun po yung ating sanctuary. And third floor, pag-isipan pa natin kung anong pwedeng idagdag dyan. At may parking space. Amen, may parking area. Dahil bawat isa dito, magkakaroon na rin ng sasakyan. Amen. Hallelujah. At, yan, sige, pakita ko. Yan, meron din tayong basketball court. Wow. Nakuha po yan sa idea ng mga Mormons. Joke lang. Kakaroon tayo ng basketball court at parsonage para sa ating mga pastor na pag mga taga Mindoro, mag-stay sila dito sa Manila, dyan pwede silang mag-stay. So, naniniwala po ako na mangyayari po ito sa ating iglesia. Amen? Excited na po ba tayo na mangyari ito sa ating church? Mangyayari ito by God's grace. Patuloy nating panalangin. Amen? Wow! May swimming pool pa. Wow! Diyan na babautismuhan yung mga magpapabautismo, di ba? Glory to God. Ang galing. Salamat sa nagbuo nitong konsepto nito. Pagpalain ka ng Panginoon. At naniniwala ko yung nagbuo ng konseptong ito, ikaw yung magiging number 1 sponsor ng ating church, kung sino ka man. Kaya patuloy nating panalangin na by 2027, magkaroon na po tayo ng sarili nating bahay-sambahan. Amen? Patuloy tayong panalangin tuwing prayer meeting, pag-pray lang natin ng pag-pray, or kung di man prayer meeting sa ating sariling panalangin, personal prayers, pag-pray natin na magkaroon ng lupa ang ating simbahan, lupa at building ang ating bahay-sambahan. Di po ito mangyayari kung tayo lang or kaming mga leaders lang. Kailangan po ng tulong ng bawat isa. Be a part of it. Amen? Through prayers, through giving, ayan. Siyempre, hindi naman po maano yan. Kailangan may funds rin po dyan. And kung meron man sa inyong soon to be, magiging milyonary sa mga susunod na taon, nawa, ikaw ang maging sponsor ng ating simbahan. So, salamat sa Panginoon. Amen? Magkakaroon na tayo ng bahay-sambahan. Amen? Basta patuloy lang tayo magtapat sa Kanya. And God will give the desires of our hearts. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, amen, amen. Ayan, so ngayong umaga pong ito, gusto ko pong i-share sa inyo ang isang verse from the Bible na matatagpuan po sa ayan, pa-flash nga kapatid. Ayan, Colossians 3:23-24. Ayan, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Pakitanong nga yung katabi mo, handa ka na ba? Amen. Maging excited tayo sa gagawin ng Panginoon ngayong umagang ito. Una, sa Colossians 3:23-24. Basahin po natin sabay-sabay. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ
you are serving. Tayo po yung yumuko at manalangin. Panginoon, marami pong salamat, O God, sa umagang ito, sa inyong mga salita, O God, na siyang maggagabay sa amin, sa aming pang araw-araw na buhay, O God. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Naniniwala kami, Lord God, na buhay ang inyong mga salita, O God. Lord, ito po'y tatago sa puso ng bawat isang nakikinig dito, O God. At Lord, ito po'y mag-grow, O God, para po itong seed, Lord God, na mag-grow sa bawat puso namin, Lord God. At ito po'y mag-multiply pa, O God. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord, for your presence in this place, Lord God. Thank you, Lord God, for the anointing, Lord God. Nawa po, kayo po ang mataas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So, ngayong umaga po, gusto ko pong i-share sa inyo ang topic na pinamagatang passion. Sabihin nyo nga po, passion. Yan, dapat pati pag bigkas may passion na rin, di ba? Passion. Yan. Passion. Amen. Ano ba yung passion? May nagtanong sa akin yan eh. Ano ibig sabihin ng passion? Ayan. Meaning po niya, matatagpuan po sa Webster. Sabi po dyan, passion is defined as a strong and barely controllable emotion, an intense desire or enthusiasm for something. Ayan. Passion. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ng passion? Kung baga sa Tagalog po, ayan po yung nagsusulakbong damdamin. Ayan. Yung pagkagiliw, passion, desire. Ayan. Kinahiligan, kinauhumalingan. Ayan po yung passion. Maaring sa buhay natin, meron tayong mga kanya-kanyang passion. Passion mo sumayaw, passion mo kumanta, passion mo tumugtog, passion mong mangolekta ng mga alahas. May kanya-kanya tayong passion. Passion mo makatulong sa kapwa. May iba't iba tayong passion sa buhay. Yan yung mga nagsisidhing damdamin, yung minimithi mo, yung pagkagiliw mo, yan yung passion. Amen? Yan po yung passion. Paano mo malalaman kung ano yung passion ng isang tao ngayon sa kapanahunan natin? Paano po natin malalaman kung ano yung minimithi ng kanyang damdamin? Tingnan nyo po yung cellphone niya sa history ng kanyang YouTube, ng kanyang Google. Doon matatagpuan kung ano yung talaga yung pinagkakaabalahan niya. Kung ano yung iniisip niya araw-araw, kung ano yung ginugusto niya araw-araw. May kita mo dyan mga history ng kung ano-ano. Diba? Ano bang history ng mga YouTube nyo? Mga kalokohan ba? Mga story ba? Ganyan-ganyan? Or mga preaching, mga salita ng Diyos? Ganun ba yung nakikita natin sa bawat cellphone natin? Doon makikita kung ano yung passion, kung ano yung pinagkakaabalahan ng isang tao. Amen? Yung time mo, yung effort mo na pinag-i-investan mo, yun yung passion mo. Yung puso mo kung nasaan, kung ano yung inaano ng puso mo, yun yung passion mo. Sabi po sa salita ng Diyos, tell me your treasure is and there tell me your treasure is and there your heart will be. Yung puso mo ando doon sa pinaka iniingat-ingatan mong bagay. Amen? Now, next slide. Yan. Each of us has passion. Something that we love. Yun nga, ini-enjoy mong mga bagay. Something that we don't see done and change in this world. In order for us to succeed and achieve great things in life, we must have passion. Pag meron kang gustong achieve sa buhay mo, makuha sa buhay mo, dapat meron kang passion. Kung gusto mo maging doktor, kung gusto mo pangarap ka sa buhay mo, dapat meron kang passion. Di ba? Batsin mo yung mga nag-aaral ng mabuti, yung mga nagpupuyat, yung mga nag-invest ng time para sa kanilang passion, yun yung mga nakaka-achieve nun. Amen? Yung mga magagaling kumanta, yung mga gagaling tumugtog, may passion sila, anong ginagawa nila? Nag-i-invest sila ng time and effort for it. Hindi mo ma-achieve yung bagay na pinaka-minimithi mo kung wala kang passion. Amen? Ako po, tinatanong ako lagi kung bakit ko daw gusto maging abogado. Tinatanong nila kasi yun nga po yung nakatapos po ako ng pag-aabogado pero di pa ako nakapasa sa bar exam. Tinatanong, bakit gusto mo maging abogado? Ano po, ang pinaka-passion ko po is makatulong dun sa mga taong di nila alam yung rights nila, yung mga di nila alam yung depensa nila pag may naaabuso. Yun po yung pinaka-passion ko, yun yung nag-motivate sa akin. Siguro kulang pa ng konting push para ma-achieve ko yun. Pero yun po yung pinaka-passion ko na makatulong sa mga hindi alam yung rights nila, hindi alam yung tama at mali. Testimony po nung last week, dyan po sa may Sukat Road, sa may SM Sukat,
may traffic enforcer. Wala pang traffic light dyan sa bagong bukas na LRT station. Wala pang traffic light dyan. May traffic enforcer. So kamay-kamay lang, ganyan-ganyan. Nakamotor po kami, dalawa kaming kasama ko, may nakamotor din. Sabi ng traffic enforcer, ganun. So go. Siyempre pag ganun, go, di ba? Pag ganun, stop. Sabi niya, go. So nag-go kami. Yung pala, it's a trap. It's a trap. Meron nakaabang dun sa, malapit sa SM Sukat, na traffic enforcer. Ba't kayo nag-go? Sabi nung traffic enforcer. Sabi po nung ganun eh. Tapos, dinideny nila, hindi daw go yun. Stop daw yun. Pinatawag yung anong tawag dito, nagganon ng kamay. Pinatawag, pinalapit sa amin. At sinabi nung nagganon, hindi daw siya nagkumpas ng kamay, nag-stop daw siya. Ba't daw kami tumuloy? Hindi ako papahayag ng ganon kasi kasinungalingan po yun, di ba? Kung yung kasama namin, sige po, okay na, tikitan nyo na kami, ganyan, ang bait ng kasama namin. Pero ako po, hindi po ako pumayag. Sabi ko, alam ko yung tama at mali. Pag meron pong tama, kung alam nyo po nasa tama kayo, paglaban po natin. Amen? May rights po tayo. Ko na, hindi po, nagisinungaling ka kuya, 3 kaming witness dito, 3 kaming nakakita na kinampas mo yung kamay mo. Mali yung sinasabi mo ganyan. So, after po nun, after onting arguments, onting pakikipagtalo, salamat po sa Panginoon. Pina-go na po kami. Natakot po siguro sa itsura ko. Natakot po siguro. So, pina-go na kami. So, yun po. Pag meron kayong passion, yun gano'n po yung passion ko, yung tama ay tama, yung mali ay mali. Pina-go po kami nung traffic enforcer. So, salamat po sa Panginoon na exercise yung rights. Yan. So, dapat alam nyo po yung rights nyo. Yan, sa bawat isa sa atin dito. Pag may tanong po kayong gano'n, pwede nyo po akong lapitan para matulungan ko po kayo. Ayan. So, yun po. Yun. In order for us to succeed, dun sa slide kanina. Ayan. In order for us to succeed and achieve great things in life, we must have passions. Sabihin nyo nga po ulit, passion. Passion. Yan. Next slide. You can never accomplish anything significant when you do not have passion. Kung gusto mo, ganyan na lang yung buhay mo. Kung gusto mo, tama na to, pwede na to. Kontento na ako, makakain ng 3 beses ang araw, matulog, kain, tulog. Yung pangarap ko, hindi ko na aabutin yan, bahala na. Okay na yan, ganito na lang, kontento na ako. Hindi mo ma-achieve yun kasi wala kang passion. Dapat meron kang passion, yun yung nagmo-motivate sa'yo. Yun yung nagpo-push sa'yo para maabot mo yung pangarap mo. Dapat meron kang passion. Amen? Ayan. Next slide. Ayan. Kung babalikan po natin yung verse natin kanina sa Colossians 3:23-24, paano mo malalaman na may passion yung isang tao sa ginagawa niya? Kung andun po kayo sa verse na yon, sabi po dun, whatever you do, work at it with all your heart, buong puso. Gawin nyo ng buong puso. Wag lang yung basta matapos na lang, magawa lang. Dapat sinasama nyo yung puso. Dapat may kasamang dugo at pawis pa nga yan eh. At ang pinakamalaga, as if working for the Lord. Sa Panginoon nyo ialay ang bawat ginagawa nyo. Kahit nasa office man kayo, nagtatrabaho, di ba? O meron man kayong boss na terror at hindi makontento sa ginagawa nyo. Ano ba naman yan? Ulitin mo nga yan, Vanessa, yung ginagawa mo, mali-mali. Kahit na tingin mo naman, tama. Pero since alam mo naman na tama, binigay mo yung buong puso at inalay mo sa Panginoon, alam mo na kontento ka, hindi ka mababad trip, hindi ka maiinis kasi naialay mo sa Panginoon, alam mong hindi nawawala ng saysay yung ginagawa mo. At kung sa tingin nyo po, ang Panginoon, okay na sa Kanya yung basta-basta lang, okay na sa Kanya yung just lang, okay na sa Kanya yung half-hearted lang, dyan po tayo nagkakamali. Ang gusto ng Panginoon, binubuhos natin ng buong puso, binibigay natin yung pinaka-the best sa lahat ng ating ginagawa. Isang example po nito ay nakikita nyo po yung picture kanina, si Noah. Amen? Ano example ng pagkakaroon ng passion? Dapat excellent yung ginagawa mo, excellent yung binibigay mo. Paano sabing excellent yung pagkagawa ni Noah? Biruin nyo, 40 days and nights na bumaha sa buong mundo. Tapos may laman-laman niyang mga mabibigat na hayop, di ba? 40 days for 40 days. Kung di excellent yung pagkakagawa niya dyan sa arkong yan,
baka naging mala-Titanic na lang rin yung Noah's Ark. Di ba? Pero dahil excellent, binigay niya yung pinaka-the best niya, nakasurvive sila ng after 40 days. So dapat excellent. Kung may passion, dapat excellent ang binibigay natin. Gaya po ni Noah. Amen? Sobrang inayos niya yan. Binigay niya yung best niya para mabuo yung Noah's Ark. Next, ano pa po, isang example ng passion? In detailed. Detalyado. Detalyado. Sabi nyo nga po, detalyado. Kala nyo pag sinabi ni Lord, ganito gawin mo, okay na yan. Naintindihan naman ni Lord na na tama na yan, napagod na ako, na ganyan. Gusto ng Panginoon, detalyado pa rin. Ano po yung nakikita nyo sa picture? Yan po yung tabernacle. Tinatawag na tabernacle nung kapanahunan po nila Moises. Nung Sunday, at sino na dito ng Sunday sa mga kabataan? Yan. Ano pinanood natin yung kay Moises, di ba? Yan. Yung kay Moises, nung nag-ikot sila sa Canaan, nagpalikot-ikot sila sa wilderness, meron silang tinatawag na tabernacle. Yan. Yung tabernacle, yan yung parang mobile church nila nung panahon na yun. So, dyan, merong Ark of Covenant, nakalagay doon sa gitna. Tapos may veil, may kurtina doon sa pinakadulo, may candlestick. In detail po yan Kung saan nakalagay, dapat doon. Hindi pwedeng kung saan-saan lang nakapatong, kung saan-saan lang nakatambak, yung mga yan. In detail po yan, dapat nasa gitna yung ganto, dapat ando doon yung veil. Sobrang detalyado. Same with sa atin, sa buhay natin. Dapat kung may passion tayo, dapat alam natin kung saan ilalagay tong bagay na to, kung saan ipupunta tong bagay na to, wag pakalat-kalat lang. Dapat detalyado para maibigay natin yung best natin. Amen? In detailed. So pag may mali dyan, alam kung hindi ako nagkakamali, may namamatay pa nga dyan pag may mali or may unclean na nakapasok dyan, may namamatay. So ganun gusto ng Panginoon na dapat pati sa buhay natin, detalyado rin pag may pinapagawa siya sa atin. In detailed. Kaya huwag kayong ma-offend, lalo na sa mga worship team, sa mga kasama ko sa workers, kung gusto natin ayusin, kung gusto natin platsado, kung gusto natin maganda yung pagkakalatag. Kasi ang Diyos, mismo ang Diyos, gusto niya in detailed rin, maayos, organized. Amen? So pag may passion, in detailed, kanina, excellent. Number 3. Ayan, number 3, effortful. May word pala na ganyan, effortful. May effort. Di ba? Wag lang putyo-putyo. Dapat may effort. Kung may passion, dapat effortan mo. Hindi lang yung tira-tira. Hindi lang yung basta-basta. Effortan mo. Sino yung dalawang yan? Nakikita niyo sa picture? Magkapatid na si Cain at si Abel. Sino yung mas pinaboran ng Panginoon during that time? Di ba po si Abel? Kasi si Cain, kumuha lang siya ng basta-basta na mga offering sa Panginoon, yung mga siguro mga tira-tirang mga prutas or gulay. Pero si Abel, binigay niya yung pinakamainam sa Panginoon na iaalay sa kanya. Effortful, may effort. Ganun po kung may passion, dapat may effort. Kung kailangan may sakripisyo, bigyan nyo ng sakripisyo. Kasi gusto ng Panginoon effortful. Mas kalulugdan niya yung ginagawa natin pag may effort. Kalulugdan niya yung ginagawa natin pag merong dugo at pawis, kung merong sakripisyo, mas matutuwa ang Panginoon nun. Kayo, kung saan kayo matutuwa? Dun sa regalo sa inyo na nirecycle lang last year, nung Pasko, na-receive na niregalo sa inyo, o yung talagang in-effortan yung pagregalo sa inyo. Di ba, syempre, may pag-effort. Di ba? So yun, effortful. Pag may passion, dapat may effort. May lakas. Yan, next. Ayan. Forbearing. Ibig sabihin, hindi ka susuko. Diba? Walang ang tawag dito, walang complain. Si Jesus ba, nag-complain ba siya nung nahirapan siya, buhatin yung krus na yan? Ano ba yan? Ang bigat naman ito. Ano ba yan? Ang hirap naman ito ginagawa ko para lang sa inyo. Sinanunumbat ba sa Panginoon? Hindi, di ba? Kinaya niya hanggang sa pinakadulo hanggang siya'y mamatay. Ganon din po sa atin. Dapat, hindi lang sa simula magaling, hindi lang sa una maayos, dapat hanggang wakas. Tuloy-tuloy. Forbearing. Hindi mo iindahin yung sakit, hindi mo iindahin yung hirap. Dapat tuloy-tuloy lang. Amen? Amen?
Tuloy-tuloy lang kahit masakit, kahit mahirap, kahit mabigat. Ang Panginoon nga, hindi sumuko. Tinuloy-tuloy niya. So maging inspiration natin si Jesus Christ sa kanyang pagtitiis para lang maligtas tayo. Kung nag-ano kaya si Jesus, kung nag-complain siya at sinabi niya, nakapagod, ano ko na nga lang to. Iwan ko na nga lang tong cross na to, hayaan mo na sila. Asan kaya tayo ngayon? Amen? Asan kaya tayo ngayon kung tumigil na lang si Jesus, kung nag-surrender na lang siya? Pero hindi. Tinuloy-tuloy niya hanggang dulo. So kahit masakit, kahit mahirap, tuloy-tuloy lang. Amen? Huwag lang sa simula magaling. Maraming ganyan eh. Lalo na pag sa mga camp na mga nasalihan ko, sa mga youth camp, sa mga family camp, after youth camp, yan, sobrang na-revive yung mga youth. Talagang, yes Lord, yes, ganyan. Active ako sa church. Tapos kinalaunan, nawala na. So dapat tuloy-tuloy lang. Kahit nawala na yung mga kasama natin, kahit ikaw na lang yung natira, kahit ikaw na lang yung naiwan, ituloy mo pa rin. Amen? Kahit wala na yung kaibigan mo, hindi ka na sinamahan, ikaw na lang yung nagpapatuloy, ituloy mo pa rin. Amen? Maraming ganyan sa school, di ba? Minsan yung mga classmates natin, hindi na nagpapatuloy sa schooling. Mga nag-stop na, ganyan, hininto na. Tapos mas lalo na pag yung kaibigan mo, ang pinaka-close mo sa class, nawala. Parang nawawalan ka na rin ng gana, di ba? Pero wag ka magpapadaig. Ituloy mo lang yung pangarap mo. Tuloy-tuloy lang. Kahit na mahirap, kahit na masakit, tuloy-tuloy lang. Amen? Amen. Ayan, next. Yan, eagerly. Sabihin nyo nga po, eagerly. Eagerly, yan. Ibig sabihin, pag sinabi, pag inutos, gawa ka agad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Di ba? Wala nang mamaya na yan, hayaan mo na yan, ganyan. Hanggang sa naubos na yung oras mo. Di mo na mamalayan, mamaya mo. So dapat pag may gagawin, pag may passion ka, dapat simulan mo ka agad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Sino yan nasa picture? Sino nakakahula? Si Abraham at si Isaac. Di ba? Nung tinawag ng Panginoon si Abraham, go ka agad siya. Abraham, pumunta ka sa bundok na ito at mag-alay ka ng ganun. Tuloy ka agad siya. Wala nang patanong-tanong pa. Lord, anong gagawin ko? Lord, bakit ganyan? Lord, anong ano? Wala nang ganun. Wala na siyang reklamo pa. Wala nang tanong-tanong pa. Go ka agad. So pag may passion ka, go ka agad. Sunggab ka agad. Amen? Huwag na patumpik-tumpik pa kasi baka mamaya maiba nang makakuha nung minimithi mo. Okay? Halimbawa, yung gusto mo, hindi mo na makuha kasi may iba nang nakakuha. So, eagerly. Eagerly. Walang patumpik-tumpik pag may passion. Next. Ayan, contagious. Nakakahawa. Pag may passion ka, nakakahawa. Amen? Ito yung natutuwa ako dito sa NCC. Lalo na sa mga kasama ko po sa worship team, nagkakahawa-hawaan kami. Hindi po ng sakit nagkakahawa-hawaan kami ng kasipagan sa paglilingkod sa Panginoon. Tama ba ako doon, guys? Amen? Sinisipag ba kayo pag nakikita nyo yung bawat isa? Bihira po ako makakita dito sa worship team ng tinatamad tapos makakahawa na ng katamaran sa lahat. Hindi po ganun. Parang may hiya kapag ikaw yung tinatamad kasi isa ka lang or wala kang kasamang tinatamad or nabibigatan ng kundi mahiya ka kasi mga kasama mo kahit may sakit, kahit hindi maganda yung pakiramdam, kahit nagaling sa school, galing sa work, diretso ka agad dito sa church. Nakakahawa. Nakakahawa, promise. Pag makikita nyo po yung mga kabataan dito sa ating church. At minsan pa, tuwing Sunday, whole day po yung mga kabataan natin dito sa church mula umaga, 7 a.m. pa lang andito, makakauwi na po yan ng mga kanya-kanyang bahay nila, 8 p.m., 9 p.m. kasi sobrang dami po ng gawain natin. Nakakahawa po siya. And may hiya ka na lang, ba't ganun sa lahat sila masisipag, ako lang yung hindi. So magiging masipag ka na rin. Di ba? So pag may passion ka, nakakahawa. Amen? Kung may passion ka, basta madadama yung mga kasama mo. Amen? So, hawaan na yan. Contagious. Nakakahawa. Pag may pangarap ka, na gusto mo maging ganito, dati sinishare ko lang, gusto ko maging ganito yung buhay ko. Maya-maya may mga kasama ako na napagkakwentuhan ko, ay, itry ko nga rin kaya yan, Jude. Maging, makapasok sa ganyan, maging ganyan. So, yun po, hawa-hawaan. Amen? So, yun po. Whatever you do, work at it with all your heart as if
working for the Lord. Yun po pala yung passion. Gawin mo ng buong puso at gawin mo sa Panginoon. Amen? Amen? So pag nawawalan ka ng gana sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, isipin mo, ginagawa mo to sa Panginoon ng buong puso with passion para patuloy kang ganahan sa buhay mo, sa ginagawa mo. Amen? So, sa buhay natin yon, sa contemporary, ginagawa natin itong mga bagay-bagay na to para sa ating pangarap, para sa ating minimithi, para sa pang-araw-araw. Pero, tayo po ba, dito sa church na to, may passion po ba tayo para sa ating Panginoon? Do we have that passion para mag-glorify siya, para mataas siya, para makilala pa siya ng lubusan? Next slide. Ayan. Isa po sa hinahangaan ko, nakitaan ko na may passion kay Lord. Naalala niyo po nung November, full pack tayo. Parang araw-araw may gawain tayo. 'Di ba? Nung November, walang araw na walang pahinga. Tapos nakita ko doon yung mga kasama natin from US. Walang tulog, walang ligo, joke lang. walang pahinga. Pero ano pa rin, passionate pa rin sila sa mga gawain. Hindi po sila napapagod. Ba't ganun, napaka-energetic pa rin ito mga to. Mga wala nang tulog, galing pa sa biyahe. Nakakatawa po no, nung sila Pastor Edwin, sila Pastor Mike, Pastor Jay. Talaga nakita ko yung passion talaga nila para sa mga gawain, para sa Panginoon. Yun po yung passion. Nakikita niyo po dyan sa picture na yan. That was taken siguro year 2008. 2008. Mga buhay na ba kayo ng 2008? 2008 sa youth camp po namin sa Batangas. Ayan, meron pong bonfire. May bonfire po. So, very symbolic po yung apoy, no? Very symbolic yung apoy. Kasi sa ating pananampalataya, maari po na mag-aapoy tayo simula, pero kaya ba nating panatiliin yung apoy na yon? Kaya ba nating panatiliin yung passion na yon sa paglilingkod sa Panginoon? Sabi nga sa isang kataga, falling is easy, but staying in love is hard. Wow, madali lang daw mahulog yung loob mo, madali lang ma-in love, pero yung manatili ka sa pagmamahal, yun daw yung medyo mahirap. So, tayo po ba, yung apoy po ba natin, patuloy pa rin bang naglalagab-gab pa rin po ba yung desire natin, yung fire natin para sa Panginoon? Ano pa rin ba yung passion natin sa Kanya? Amen? O umaandap-andap na or nawawala-wala na. Last Saturday po, nagkaroon kami ng sharing ng mga kabataan dito sa church bago kami mag-practice. May isang kabataan po nag-share na parang nung mga nakaraang taon daw, parang pupunta na lang siya sa church out of obligation. Pupunta ka dito sa church, dahil tutugtog ka, kailangan kasi tutugtog ka, kailangan kasi pag wala ka, kulang, ganyan. Hindi na out of love, wala nang passion. Pupunta na lang siya out of obligation. Parang nawawala na siya ng gana, nawawala na siya ng loob, ganyan. At hindi po siya nag-iisa. I believe sa buhay natin, sa walk of faith natin, darating tayo sa times na gano'n na parang nawawala na yung alab sa puso natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung parang minsan, obligado ka na lang, nawala na yung una mong pagka-bighani, pagka-in love sa Panginoon, nawawala na siya. Hindi po siya nag-iisa. Ako rin, minsan, dumaan rin po ako sa ganyang state ng, yun nga po, nawawala yung fire sa aking puso. Short testimony lang po sa akin. Ayan. Short testimony po sa buhay ko. Ayan po, mga 2008 po yan. Nakakilala po ako sa Panginoon. Bata pa po ako, nasa church na po ako, yung mga bata na ganyan, mga ganyang edad. Lagi na po ako nag-church kasi obligado ko, kasi sabi ng nanay ko, pumunta ka ng church, kailangan kasama kita, ganyan-ganyan. So, pumunta lang ako ng church para lang magsimba, ganyan. Pero yung tunay na pagkakilala sa Panginoon, na-experience ko siya nung college na po ako. Kasi nung mga high school ako, pagkakaalala ko, pasaway pa ako eh. Nagtatamburin na kami dito, tapos after namin magtamburin sila Wang, sila Oka, after namin magtamburin, tumatakas kami, tapos nagka-counter-strike kami sa labas ng church. Tapos si Ate Rax, hahanapin kami. Asan na yung mga yun? Di pa tapos yung gawain.
naglalaro na ng computer. Ganun yung gawain namin, mga pasaway po kami dati. So basta lang makasayaw, basta lang maka-attend. Ganun po yung buhay ko dati. Nagbago po yun nung college ako. Doon ko po talaga nakilala ang Panginoon. Yung college, doon po talaga na-inlove ako kay Lord. Yung time na yun, parang, Lord, ayoko nang mawalay sa'yo. Yan. Lord, you are my one desire. Yan. This is my cry. Yan. Talagang na-inlove ako kay Lord nung time na yun. Nakilala ko po siya ng tuluyan. Na-experience ko po siya personally. Nung year 2007 or 2008 nung ako po yung nag-college. So, yan. Naging part po ako ng worship team. Kasama ko yan, si Bang, si Ate Rax. Talagang, naalala ko po nung sa church namin dati, halos araw-araw may gawain. Wala lang po atang gawain tuwing Monday. Yun yung pahinga namin. Tapos, everyday, nasa church kami. Or kung wala man kami sa church, meron kaming Bible study dito sa CAA. Next slide nga, George. May Bible study kami sa CAA. Ayan o, yan, sa mga bahay. Tapos, kung walang Bible study, meron kami event na pupuntahan, sobrang on the go kami. Sige, tara! Ayan, gusto pa namin more of God, more of Jesus. Every day, yan. Talagang ganun ka on fire kay Lord nung time na yan. Yan po yung college ako. Una ko pong personally, totally, na nakilala ang Panginoon. And after po nun, mga ilang taon, biglang parang nagplateau, parang naging gano'n na lang. Sabi ko, ba't gano'n? Parang nagiging routinary na lang. Parang matapos na lang, at basta mapuntahan na lang, ganyan. Although, love ko pa rin si Lord, although nag-serve pa rin ako sa Kanya, pero parang wala na yung fire before. Wala na yung dating alab ng puso, yung passion, nawala na. Yung gusto ko lagi, nagba-Bible study, gusto ko lagi, kung mag-pray po ako noon, talagang, matagalan, tapos minsan nag-worship po ako sa bahay namin. Kumakanta ako, nagigitara ako sa kwarto ko. Akitin ako ng nanay ko, uy, gabing-gabi na, ba't ang ingi-ingi mo? Nag-worship ako mga ganun. Talagang sobrang on fire ako nung time na yan. Pero yun nga po, dumating yung time na nag-plateau ako, na parang nawala yung alab sa puso ko. Then, eventually, lumipat po kami ng simbahan. Ngayon ko lang na-realize na nung dun po sa simbahan na nilipatan ko, hindi pa rin ako naging on fire. Parang yun nga, out of obligation na lang. Kasi kailangan, ganyan. Ilang taon po ako na ganun, na paulit-ulit na lang, parang wala namang kinahinatnan. So, yun po. And then, yun nga po yung na-share kong kanilang kabataan, hindi siya nag-iisa. Ako rin na-experience ko yun. Pero meron pong paalala ang Panginoon sa kanyang salita. Sa Revelations, chapter 2, verse 4 to 5. Ayan. Ito po yung gustong iparating ng Panginoon kung dumadaan ka sa moment na parang nawala na yung passion sa puso mo sa paglilingkod sa Kanya, nawala na yung gana mo sa pagtatrabaho, nawala na yung gana mo sa buhay, sa pag-aaral. Ito po yung gusto ng Panginoon ipahatid sa atin ngayong umaga. Sabi po niya, I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Alam ng Panginoon yung pinagdaraanan mo. Alam ng Panginoon yung mga nagawa mo before. Yet, sabi ng Panginoon, I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Nawala na yung apoy sa puso mo. Nawala na yung love mo, yung first love mo. Consider how far you have fallen. Gaano ka nakalayo? Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. So, ayun po. Ito po yung binanggit ng Panginoon sa isang church sa aklat ng Revelation. Nakita niya na itong church na to, hindi na kasing kagaya ng dati, na sobrang active, sobrang on fire, passionate sa Kanya, na wala na yung first love. Diba? Nagkaroon na ba kayo ng parang first love sa buhay nyo, na parang lagi mo siyang iniisip, ganun kasidhi yung nararamdaman mo sa Kanya? Ganun po yung hinahanap ng Panginoon, na wala na po ito dun sa isang iglesia sa Revelation. Now, sa atin rin po, sa buhay natin, kung sakasakaling na-experience natin yung ganyan, yung dryness, yung pagpaplateau, yung nawawala na yung burning desire sa ating mga puso, meron pong advice ang Panginoon sa atin. Paano maibabalik yung passion na yan? Number 1,
Remember. Ayan. Remember. Alalahanin mo, saan ka nagkulang? Saan ka nag-fall short? Saan ka, kailan nagsimula na nawalan ka ng gana? Na-experience na po ba yun, yung wala kayong gana? Saan? Alalahanin mo. Remember where you have fallen. At aside from that, remember your love. Alalahanin mo yung times na sobrang on fire ka sa Panginoon. Kailan yun? Ako yun po. Yun yung naalala ko nung college ako. Sobrang on fire talaga ako na araw-araw nasa Kanya. At gusto ko pong ibalik yun ngayon. Gusto kong ibalik sa mga susunod na panahon. Alalahanin mo yung kung kailan yun. Remember your love. Your first love. Amen? And remember where you fell. Ito po, magkaroon tayo ng self-assessment. When and what caused your passion to live? Ano at kailan nawala yung passion mo? When did you see your love fade? Kailan kumupas yung pagmamahal mong yun? Kailan nangyari yun? And when did you notice the relationship drift? Hindi lang, actually ito po, hindi lang po ito pang relationship kay Lord, pati rin relationship mo sa kapwa mo or sa asawa mo. Amen? Kung kailan nangyari yun, alalahanin mo. Yung mga maliligayang araw nyo na magkasama kayo, alalahanin nyo. And then i-assess nyo po. And then, una po, remember, number 2. Ayan, remember your love and remember where you fell. And number 2, repent. Sabihin nyo nga po, repent. Repent. Ayan. Sabi po sa verse 5 yun, repent, di ba? Magsisi tayo sa ating mga nagawa. And hindi lang po basta nagsisi, syempre, talikuran po natin kung meron man pala tayo nagawa before na naka-offend kay Lord or bakit napalayo tayo sa Panginoon, pagsisihan po natin yun. Baka meron kayong nagawa na hindi kinalugdan ng Panginoon, banggitin po natin yun sa Kanya at hihingi po natin ng tawad. Amen? At baguhin natin yung ating sarili. Repent. And number 3, return. Ayan, return. Manumbalik ka sa Panginoon. Ibalik mo yung dating alab. Choice mo yan. Pwede kang mong hayaan na ganyan ka na lang, nawalan ka na ng passion, nawalan ka na ng gana. Pwede mong hayaan ganyan na lang. Pero pwede ka rin mag-decide na kumilos at ibalik ito. Amen? Sinong kikilos? Sinong gagawa nun para sa'yo? Hihintay ka ba ng kapwa mo, nahihilahin ka, nahahatakin ka? Pwede mong gawin yon sa sarili mo. Mag-decide ka na ibalik yung passion mo, yung love mo para sa Panginoon. Huwag mong hayaan na manatili ka na lang sa ganyang sitwasyon na walang gana. Amen? Decide to return. Isang example rin po nito, hindi lang yung kapatid na shinare ko kanina na nawalan nga ng gana. Si David, kilala niyo po si David? Una, sobrang passionate siya, di ba? Napatumba niya yung si Goliath, napatumba niya yung higante. Sobrang passionate niya, talagang tawag dito, hinamon niya yung Goliath na yun. Sabi niya, hindi mo dapat hamakin ang aming Panginoon. Papatumbahin kita sa pamamagitan lamang nito ng aking mga hawak-hawak. And passionately, napatumba niya yung kaaway. Pero, dumating rin pala sa buhay niya na nawalan siya ng passion. Nawalan siya ng gana. Naging hari siya. Tapos ang ginagawa niya, hindi na siya sumasama sa mga labanan. Hindi na siya sumasama sa labanan. Sige, kayo na lang dyan. Kaya nyo na yan. Ganun, dumating po siya sa moment na ganyan. Minsan tayo rin, na rin tayo sige, kayo na lang dyan. Kayo na lang sumama sa prayer. Kayo na lang sumama sa feeding. Kaya nyo na yan. Ganyan. Dito na lang ako. Yun. Unlike dati na todo participate ka, todo join ka, nawala na. Gayun si David, nawala na siya ng gana. And aside from that, nagkasala pa siya. Anong ginawa niya? Nagka-adultery siya, tawag dito. Nangalunya siya, di ba? Inano niya isang babae na may asawa na. Yung asawa ng babae, isa niyang warrior. Tapos yung warrior niya, ginawa niya para mawala tong warrior na to, yun yung pinanglaban niya sa harapan para madaling mamatay. Di ba? Yung mga ganon. Yung pinanlalaban mo sa harapan, yun yung mga unang namamatay. So dahil gusto niya tong si Bathsheba, nakita niyang nagbabat si Bathsheba, kasi naakit siguro siya. Yung asawa ni Bathsheba, parang murder na yun di ba? Pinapunta mo yung tao para siya yung unang mamatay. And then nagkasala siya. Nagkasala si David. Yun nga po. Nangalunya siya. So, ang kagandahan po dito kay David, bumalik siya sa Panginoon, nanumbalik siya. Hindi niya hinayaan na yung kasalanan niya, yung pagkakamali niya, siyang sumira sa kanyang buhay at sa kanyang relasyon sa Panginoon.
Amen? Ganon din po sa ating buhay. Huwag niyong hayaan na yung kawalan yung gana, yung pagkakasala nyo, yung pagkawalan nyo ng passion, ang siyang makasira sa relationship nyo sa Panginoon. Kumilos kayo, huwag kayong papayag na walang mangyari sa buhay nyo. Decide and do it. Amen? Sabi po dito, kung makikita nyo po, nung nanumbalik na si David Psalms 51. Nagsisi siya. Ginawa niya po yung 3 R kanina. Na-remember where he fell, nag-repent siya, at bumalik siya sa Panginoon. Ayan po, sa Psalms 51, sabi niya po, "Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgression, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin." Manumbalik tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad. Tapusin niyo po yung buong Psalms, basahin niyo po yan. Pag kayo po ay tiling niyo, napapalayo na kayo sa Panginoon, piling niyo nawawala na yung passion niyo, nawawala na kayo ng gana sa lahat ng bagay, sa paglilingkod, sa pangarap nyo, tingin nyo nawala na, isipin po natin tong passion. Isipin po natin tong kung paano manumbalik, paano bumangon. Amen? Balik lang po. Anytime na nagkakamali, every time na may pinagdaraanan, balik lang po ng balik sa Panginoon. And He has an open arms para tanggapin tayo lagi. Kahit na sobrang napalayo tayo, kahit na nawalan tayo ng gana sa Kanya. At pag-pray po natin lagi na mabalik yung alab sa puso natin, yung first love natin sa Kanya. Maging on fire tayo. Magpatuloy lang yung apoy natin. Kung ngayon, paindap-andap na po yung apoy nyo, hingin nyo po kay Lord na maging on fire po kayo uli, na bigyan niya sindihan niya ng passion yung puso nyo sa paglilingkod sa Kanya at pagmamahal sa Kanya. Amen? Ulitin po natin yung verse natin. Sabi po dito sa Colossians 3:23-24, "Whatever you do, work at it with all your heart, as if working for the Lord and not for human masters." Work for the Lord. Gawin mo lagi sa Panginoon at gawin mo ng buong puso. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Tandaan po natin, your labor in the Lord is not in vain. Hindi po mawawala ng saysay lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Nakikita niya po, bawat paghihirap, bawat pagsubok, bawat kabigatan natin, and re-rewardan niya po tayo pag hindi tayo sumuko, pag hindi tayo nag-give up, at pagpatuloy tayo naging passionate para sa Kanya. Amen? Amen po ba? May natutunan po ba tayo ngayong umagang ito? Amen. Bagitin nga po natin ulit, passion. Nawa po maging passionate tayo sa ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, sa ating relasyon sa Kanya. Wag lang basta-basta, wag lang putyo-putyo, ibigay natin yung pinakamainam para sa Panginoon, yung buhay natin para sa Kanya. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo ngayong umagang ito. Maaring meron man po sa amin dito, O God, na nawawalan na po ng loob, nabibigatan na po, O God. Gusto na pong sumuko sa aming pananampalataya. Lord, itouch niyo po yung heart ng mga kapatid po namin ito, O God. Lord, nawa po hindi po sila sumuko, O God. Ipaalala niyo po sa kanila, Lord God, na maging kayo, O God, hindi niyo po kami sinukuan. Kahit na mahirap, O God, Lord, kinarga niyo pa rin po yung cross, O God, at Lord, tinapos niyo po ang inyong task, Lord God, dito sa mundo, O God, para sa amin, para kami maligtas. Lord, let that be our motivation, O God. Kung gaano po kayo naging passionate para sa amin, nawa po, ganun din po kami, O God. Maging passionate rin po kami para sa inyo, O God. Hindi po kami magpapadaig, Lord God, sa aming nararamdaman. Lagi po naming maalala, Lord God, yung purpose kung bakit kami narito, O God. Yun ay para paglingkuran ka. Yun ay para mabuhay para sa inyo, O God. Lord, bigyan niyo po ng kaliwanagan ng aming mga kapatid, O God, na may pinagdaraanan sa mga sandaling ito, O God. Lord, dalahin ko po na mas lalo pa po kaming lumalim sa aming pananampalataya, sa aming pagtitiwala sa inyo, O God. At hindi kami susuko, O God, dahil naniniwala kami na kasama ka namin. At pagkasama ka namin, O God, we can do all things, O God, through you who gives us strength, O God. Maraming salamat, Lord, sa paalala nyo sa amin ngayong umagang ito. Pinupuri ka namin, Lord God, at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Amen.
Now let's move on to our tithes and offering. Let me share these verses. According to 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, it says here, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Can I request everyone to please stand up? And let us pray. Most precious Heavenly Father, you are the giver of all good things, and your word makes clear that every good and perfect gift comes from you. Lord Father God, we offer these tithes and offering, O God, because you deserve it. This is your portion, O God, Lord. And Lord Father God, you love a cheerful giver, O God. Make our hearts be passionate, O God, in giving, in serving you, Lord, because you love us so much. You provide everything that we need, O God, so we ought to bring back what you deserve, O God. Bless the work of our hands, O God, to all the workers, O God, even the students, O God, who give their portion to you, even in little things, O God, Lord. Because you said, O God, who can be entrusted in little things can be entrusted in bigger things, O God. Lord Father God, we declare that, O God, that greater things are still to come, greater things are still to be done in our lives, O God. Lord, we give all the glory, all the glory, and all the worship, O God, belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Makakaupo po tayo sa presensya ng Panginoon ngayong umagang ito. And this time, pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating Sunday School kids? Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him. Praise him when the sun goes down. Love him, love him, love him in the morning, love him in the noontime. Love him, love him, love him when the sun goes down. I love him better every day. Hey, why? I love him better every day. Hey, why? Cause by his S-I-D-E, I will up the I-D-E. I love him better every day. Praise him, praise
Praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. I love Him better every D-A-Y. I love Him better every D-A-Y. Close by His S-I-D-E, I will love D-I-D-E. I love Him better every day. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime. Love Him, love Him, love Him when the sun goes down. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Praise Him when the sun goes down. Galing naman ang mga kids natin. Very good naman silang lahat. Sige po mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Sige po, let us pray. Yes, oh God, hallelujah, hallelujah Lord. Thank you so much muli, oh God, sa araw na ito. At tagumpay muli ang iyong gawain. Salamat po sa iyong pagmamahal, O Lord God. Ang iyong presensya ay sumaamin, O God. At salamat po sa bagong salita mo muli na ibinigay mo sa amin upang maging pagkain ng aming espiritu, O Lord God. Thank you so much na kung saan maging passionate kami sa paglalakad namin o paglalakbay namin dito sa lupa, O Lord God. Sa buhay namin ang mga salita mo at hindi kailanman kami dapat manlamig, O Lord God. Bilang mga anak mo, O Lord God, patuloy at tagumpay namin gagawin ang gawain para sa iyo, ang maipahayag ang iyong mga salita, O Lord God. Keep us, Lord God, a burning heart na patuloy kaming makasunod sa mga nais mo upang mapagtagumpayan namin ang lahat-lahat na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Lord, na kung saan hindi po namin ito kaya kung wala ka, O God. We believe in you, O Lord God. We exalt you and magnify you. We glorify you, Lord God Jesus. Hallelujah. Salamat po sa pansamantala naming pag-iwalay. Basbasan mo kami at madala namin ang mga salita mo sa aming kapitbahay. Higit sa lahat sa aming family, O Lord God. Lahat ng ito ay binabalik namin ng mataas na papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Let's continue to worship the Lord our God upon this place. Let's clap our hands for Jesus. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Come on, let's sing. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung upon the cross, then rose upon the grave. My God, still rolling songs away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy
forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Let's declare one more time. Beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted.